namang mapanlinlang na balita at posts ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng pondong inilaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Sinasabi nilang maanomalya daw ito at minadali daw ng DBM na ubusin ang budget gayong first quarter pa lamang ng taon. Sabi nila, Abril pa lamang daw ay inirelease na ng DBM ang 81% ng pambansang budget ngayong 2025. Natural, kung mababasa ito ng ilang kababayan natin, lalo na kung bibigyan ng pangit na kulay ng ilang taong sumisira sa imahe ng DBM at ng gobyerno, ito ay magiging cause ng concern o pagkabahala. Pero dapat nga bang ikabahala ng ating mga kababayan? Linawin po natin. Unang pakiusap. Huwag po sana tayo agad na maniwala sa mga taong naglalagay ng kulay o bahid sa mga bagay na wala namang anomalya. Hayaan niyo po kaming ipaliwanag kung bakit nga ba kailangang i-release ang budget ng mabilis at episyente sa mga ahensya ng gobyerno. Unang-una, ang budget ay hindi dapat hinuhold o tinitenga. Ito ay kailangang mai-release kaagad dahil ito ay katumbas ng pangpublikong serbisyo para sa taong bayan. Ang anumang pagkaantala sa pagpapalabas ng pambansang budget ay nangangahulugang pagpigil rin sa mga serbisyong dapat sanay natatanggap ng mga tao sa lalong madaling panahon. Isa pa, ang government spending o paggugol ng pamahalaan sa pondo ay nakatutulong po sa paglago ng ekonomiya, kaya kailangan itong magamit agad. Pangalawa, simula po ng maitatag ang DBM, nagsasagawa na po ang ahensya ng comprehensive release o pagpapalabas ng budget oras na mapirmahan ang GAA. Dalawa po kasi ang classification ng budget release. Una, ang comprehensive release at ang pangalawa ay ang for later release o tinatawag na po namin ngayon bilang for issuance of SARO o FISARO. Kapag napirmahan na ang GAA bilang batas, ito po ang nagsisilbing allotment order or GAAW para pondohan ang specific programs, activities, and projects ng gobyerno. Kabilang po dito ang pasweldo sa mga manggagawa, kasama po na yung mga kanilang mga allowances. Kasama rin dyan yung mandatory regular operational requirements, mga ongoing projects, built-in calamity fund ng mga ahensya o kung ano ang laman ng original na National Expenditure Program or NEP na isinumite ni Pangulong BBM through the DBM sa Kongreso noong Hulyo ng nakaraang taon. Pangatlo, ang timely o napapanahon ng pagpapalabas ng budget ng DBM ay alinsunod rin sa mandato ng ahensya na